Mas palalakasin pa ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang depensa sa pamamagitan ng pag-activate ng kanilang Intelligence Command at reorganization ng kanilang Cyber Command. Kasunod ito ng pagkakahuli ng umano'y espiya ng China. Si Almar Forzuelo magbabalita. Enero 20, araw ng Lunes, iprinisinta ng Armed Forces of the Philippines o AFP, National Bureau of Investigation o NBI at Department of Justice o DOJ sa media ang isang Chinese national at 2 Pilipino na kanilang nahuli dahil umano sa espionage activity o pang-espiya sa mga kampo ng sundalo dito sa bansa. Kinilala ang mga nahuling suspect na sina Deng Yuan Keng, Ronel Jojo Balundo Besa at Jason Amado Fernandez. Ang nabanggit ng mga individual ay kasabwat umano sa intelligence, surveillance at reconnaissance operations. Base sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad, ang Chinese na si Deng ay isang software engineer at isa umanong financier sa China. Sa isang pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang pagkakahuli ng mga suspect ay tanda na ang AFP ay tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin na protektahan ang Pilipinas sa anumang uri ng banta. The arrest underscores the AFP's commitment to safeguarding national security. This operation, conducted with the National Bureau of Investigation, highlights our proactive stance in addressing threats to the country's safety and sovereignty. Dagdag pa ni Padilla, dahil anya sa nangyari ay mas pinaigting pa nila ngayon ang kanilang depensa sa pamamagitan ng pag-activate ng AFP Intelligence Command. As part of our efforts to strengthen the comprehensive archipelagic defense concept, the AFP continues to review and reorganize our structure to enhance our capabilities. This includes the activation of the AFP Intelligence Command to improve intelligence operations and the reorganization of the AFP Cyber Command to address emerging threats in the cyber domain. Para naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, base sa mga nakuhang mga ebidensya mula pa noong nakarang taon, malinaw anya na mayroong nagmamatsyag sa ating bansa at ito ngayon ang kanilang tinututukan. If we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Tungkol naman sa tanong kung sinong bansa ang may kagagawan nito, ito ang sagot ng opisyal. I do not want to speculate on anything. We base our statements on facts. Samantala, nauna nang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na bago pa nahuli ang 3 suspect ay mayroon ng mga na-recover na gamit sa karagatan at kanila pang tinitignan kung konektado ba ang mga ito. So far, 5 devices na po yung nakuha natin sa paligid ng ating karagatan. So, tinitignan natin, pinag-aaralan natin kung konektado po lahat itong mga ito. Sa huli, panawagan ni Browner sa mga Pilipino, We are asking our kababayans to help us gather information. Katulad po, itong mga ganito, no? At yung mga information natin tungkol sa mga pogo, lalong-lalo na po ngayon na naghiwa-hiwalay na sila into smaller groups. At mas mahirap na po silang mahuli. Ay mag-report lang po yung mga ating mga kababayan pag may mga nakita silang mga ganitong activities. No? Because we have to guard our nation from espionage, from spying ng ibang mga bansa. sa ngayon, ang mga suspect ay nahaharap sa kasong espionage at paglabag sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.